Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hello, Good News fans! Kung init na kayo, kami, init na rin ihatid sa inyo ang mga balitang pagpapalamig ng inyong ulo. Magandang gabi po, ako po si Vicky Morales. Tangswak na baon tuwing may outing, mga ulam na madaling ihawin. Siguradong kayo'y marerelax ng todo dahil meron lang naman itong 16 degree ng lamig. Sa mga restaurants at cafe na ating pupuntahan, ang theme Far From The Usual. May mga pasyalang hindi pag-aanong alam ng karamihan at naghihintay lang na inyong mapuntahan. To beat the heat ngayong tag-init, bakit hindi subukang mag-barbecue picnic? Ito po ang mga ihaw recipe at tip. Ngayong naghahari ang init ng araw, iisa lang ang takbuhan ng lahat, ang beach. Siyempre, pagkatapos mag-swimming, ready na ang lahat kumain. At ang swak na baon tuwing may outing, mga ulam na madaling ihawin. Sinasabi na ang pagluluto na direkta sa apoy ang kauna-unahang paraan ng pagluluto. Ito na nga ang tinatawag natin ngayong pag-iihaw o grilling. Kaya para pasarapin ang ating bakasyon, hatid ni Chef Tatong Sartao ng Tatong's Garden Restaurant ang mga ihaw recipe na truly yummy. So ito, yung gagawin natin today, yung coffee rub na beef medallion. So ito siya, mga tenderloin, Batangas beef to yung gamit natin, no? Una sa ating grilled menu, ang grilled coffee rubbed steak. Maghanda ng steak, chili powder, olive oil, at ang kakaibang pampasarap sa ating steak, ang coffee granules. Meron kasi itong smoky aroma na lalong makapagpapasarap ng steak. Maghanda rin ng asin at paminta, honey at lemon para sa sauce. Gagawa tayo ng spice rub. Ihalo na ang chili powder, asin at kape. Lagyan muna ng olive oil ang steak bago ipahid dito ang coffee spice rub. Oh, ngayon ready na tayo mag-grill. Come on, let's go. Payo ni Chef sa pag-iihaw, kailangang nakahati sa dalawang level ng init ang griller, ang high heat at low heat. Inilipat kasi sa low heat ang karne kapag medyo luto na ito. Ito siguro kakapal, mga 5 to 6 minutes per side. Pero depende din sa doneness na gusto mo kasi tenderloin to, filet mignon. So siguro some people like it well done, some people like it na medium. So adjust na lang natin yung cooking based on your preference. Ito, tingnan nyo, almost done na tong isang side. So ngayon, gagawin na rin natin yung cabbage as a side dish. Bagay na bagay raw sa steak ang side dish na gawa sa cabbage. So ito siya, simpleng recipe na linuto din siya sa isang aluminum pouch. Ilagay lang sa isang aluminum foil ang hiniwang gulay at timplahan ng asin, paminta, sibuyas at bawang. Dagdagan ng isang kutsaritang butter bago ito ihawin. I-grill lang natin siya na mga 3 to 5 minutes. Depende kung gusto mo na medyo crunchy pa siya or gusto mo siyang really well cooked. So 3 to 5 minutes. Ngayon, ready na tayo, luto tayo ulit. Eto, kasi maluluto na yung isang side natin. Yung cabbage natin, isasabay na natin siya para gagawin natin siyang side dish. So, Bili ni Chef, importante rin ang pagpapahid ng butter sa steak para hindi matuyo ang karne. Ilang minuto lang, handa na ang grilled buttered cabbage. Luto na rin ang steak kaya pwede na itong hiwain at isama sa side dish. Para sa sauce, paghalu-haluin ang paminta, asin, katas ng lemon o kalamansi, pati na rin ang drippings ng karne bago ito ibuhos sa steak. ito na yung coffee crusted beef fillet with grilled cabbage. Then nilagyan natin siya ng simple dressing. Ready na tayo kumain. For 140 pesos, ang kakaibang coffee rub steak na ito pwedeng pagsaluhan ng 3 hanggang 4 na tao. Habang ang cabbage side dish, maihahanda na sa halagang 50 pesos lang. Ang
inyong pork cubes na pang-barbecue, bibigyan ng bagong timpla ni Chef Tato. Paano? Maghanda lang ng honey at bagoong kasama ng kamatis at asukal. So ito, simpleng-simple. Ito, pork kasim, cut into chunks. No? Be sure lang na yung napili mo na baboy, yung malambot ha. Timplahan ng asin at paminta ang pork. Isunod na rin ang bawang at katas ng kalamansi. Idagdag ang oil at honey sa marinade at haluin itong maigi. So, ngayon, i-marinate natin siya for at least 30 minutes or best overnight. So, before kayo umalis ng dagat, gawin nyo na to. Para sa bagoong sauce, maglagay lang ng bagoong sa ginisang sibuyas at bawang. Taste natin, no? Sweet bagoong. So, para din siyang concept ng barbecue sauce kasi may konting alat, may konting asim from the tomatoes, and konting tamis. Lalagyan natin siya ng honey. So, tomato, no? Diced tomatoes. No? At timplahan ng asin at paminta. Huwag kalimutan ng honey para maging extra sweet ang sauce. While nagluluto tong kinukook down natin tong sauce natin, no? Hanggang maging pasty ang consistency niya, magtutuhog tayo ng barbecue. Ito yung style natin. Always make sure na binabad mo siya ng tubig na at least an hour para mag-absorb ng water yung kahoy. At saka pag grill mo, hindi siya masunog, hindi siya nagiging uling. Kasi pag masyadong dry kasi yung stick nyo, hindi pa luto yung karne, wala nang natitirang stick. Pwede oil para lang na hindi siya mag-dry out. Ito, naalala niyo yung ginawa nating bagoong na may kamatis? Ibabrush na natin siya. At ito din, remember lang, pag gumagawa kayo ng ganito, barbecue sauce na binibase nyo sa barbecue nyo, huwag nyong lagyan kaagad pag nagluluto kayo. Towards the end lang siya. Kasi lalo na pag may sugar, nagiging uling siya, nasusunog siya agad yung sugar. So, nagiging mapait yung barbecue nyo. So, just before you finish, ito, medyo luto na siya, konting luto na lang siya, ibibase mo na siya ng sauce mo. Okay, luto na tong pork barbecue natin. No? I-plate na natin siya. Parang ang sarap-sarap nito, lalo na pag maraming kanin na bagong luto. For 105 pesos, hanggang 6 na tao ang pwedeng makatikim ng pork barbecue with tomato and bagoong sauce. Kung juicy burgers naman ang hanap nyo, may tip din dyan si Chef. Ngayon, gagawa tayo ng burger. Ito, simpleng-simpleng burger. Don't mess around na ang dami-dami mong sahog. Ito lang siya. You want a really good burger, kuha ka ng 100% beef, form into patties. Ihanda ang sibuyas at bawang, asin at paminta. Kailangan din ng toyo, keso, kamatis, lettuce at white onion. Huwag kalimutan ng tinapay para sa burger. Una, gawing patty ang pure ground beef. Timplahan ito ng asin at paminta bago ihawin. You see? Nagsisisal siya agad, oh. So, be sure when you barbecue, when you grill, you hear the grill sing. Yun siya, lumalabas na yung usok niya at saka naririnig mo. Pag may nagka-caramelize siya, may browning ng mga proteins niya at saka natural sugars niya, nagde-develop siya ng malinamnam na flavor. Kaya di ba pag kumakain tayo ng grilled item, yung smokiness niya at saka yung pagka-caramel niya, yun ang talagang nagbibigay ng gana sa kain. So, lutuin lang ng 3 to 4 minutes ang bawat side nito. At syempre, huwag kalimutan ang pagpapahid ng butter. when you press it siya, pag nagiging firm na siya, meaning luto na siya. Pero pag nalulubog pa yung kamay mo easily, meaning hilaw pa yung loob. So ngayon, nilipat ko na sa kabilang side sa moderate temperature. So eto siya, hindi na siya nasusunog pero nagkukook through siya, no? May onion tayo, onion rings. Igigrill din natin yung onion rings. Ilagay ang cheese habang nasa grill pa ang patty. Ilagay rin dito ang burger buns. Pwede nang i-assemble ang inyong homemade juicy beef burger. For 125 pesos, 2 hanggang 4 na tao ang pwedeng mag-enjoy sa juicy beef burger na ito. Para naman sa mga health conscious, ito ang healthy ihawin, ang tilapia fillet. Maghanda rin ng cube pineapple, cilantro o wansoy, kamatis at kalamansi. Ngayon naman, gagawa tayo ng Aloha grilled fish fillet. Lagyan ng asin at paminta ang fillet. Isunod ang sibuyas at bawang.
kamatis at pinya. Idagdag na rin ang wansoy. At bago ito ibalot sa foil, lagyan muna ang tilapia ng oil at butter. Iluluto siya ng mga 12 minutes, 10 to 12 minutes, no? Madali lang siya. Pwede siyang i-grill natin siya over uling or pwede din natin siya i-grill over stove top para sa mga tao sa bahay kung gusto niyong gawin. Madali din siyang gawin. Dahil nakabalot sa foil, para raw steamed ang pagkakaluto ng isda. Pagkatapos ng ilang minuto, pwede na itong ihain. Lagyan lang ng lemon juice at ready to eat na ito. For 110 pesos, good for 4 na ang tasty and healthy grilled aloha tilapia na ito. Pero ang inihaw nating handa, swak naman kaya sa panlasa ng mga kapuso nating bakasyonista? Sa akin masarap kasi hindi siya yung sobrang alat na yung patis niya. Masarap, malambot. Moist siya, moist. Dahil sa mga kakaibang recipe na ito, mas lalo raw enjoy ang inyong summer outing. Dahil bukod sa pagpapakasarap sa swimming, mabubusog pa kayo sa masasarap na pagkain. At susunod sa Good News. May mga pasyalang hindi pagaanong alam ng karamihan at naghihintay lang na inyong mapuntahan. Hindi na kailangang lumayo para sa isang bakasyong panalo. Sa probinsya ng Rizal pa lang, hindi na kayo mauubusan ng mga pasyalan. Para mapuntahan ang makapigil hiningang mga tanawin, maikli lang ang distansyang lalakbayin. Kaya wag nang gumastos pa sa pagsakay ng barko o eroplano. Kailangan lang ng road trip para mamasyal sa lalawigan ng Rizal. 45 minutes hanggang 1 oras lang ang biyahe para marating itong private resort sa bayan ng Taytay. At dahil private, hindi na kailangan magtiis sa nagsisisiksikang mga swimming pool. Mas magiging okay po sila dito dahil sila lang po yung nagkakasama. May 3 swimming pool dito. Ang kiddie pool na safe para sa mga chikiting, ang pool na may maliit na falls, at para naman sa mga mahihilig sa paboritong sport ng bayan, nariyan ang kanilang basketball pool. 6,000 pesos ang group package na good for 30 persons. Half-day use na ito ng buong resort. Kasama ang isang kwarto at libreng paggamit ng videoke, function area at cottages. Para sa mga naghahanap ng gimmick, bukas sa gabi ang kanilang disco area. Bukas din ang kanilang function room para sa mga seminar. Marirentahan mula 3,000 pesos para sa 5 oras na paggamit. Mula rito, 20 minutes lang ang biyahe para marating ang bayan ng Angono. Dito namin natagpuan ang kainan na sa pangalan pa lang, talaga namang bagong-bago na ang dating. Ang aming tagline for ang Nyuno, built by passion, feed your senses. Tampok sa restaurant ang iba't ibang works of art mula mismo sa local artists ng Angono, ang tinaguriang arts capital ng bansa. Bukod sa mga painting, meron ding mga wooden sculpture at mga higantes maskara. For sale ang mga ito, perfect na souvenir ng inyong bakasyon. Pero syempre, patok din daw ang kanilang mga unique na pagkain gaya ng tinapa pizza, dynamite o green chili with ground pork, and cheese na binalutan ng special breading, fried rice na pinasarap ng alamang, at dahil kilala ang Angono sa fried itik, ipinagmamalaki rin nila ang kanilang itik veggie pizza. Pagkatapos magpakabusog, ituloy lang ang larga. This time, sa bayan naman ng Cardona. Mula Angono, 20 minutes lang biyahe papunta rito. Sa maliit na bayan na ito, matatagpuan ang isang garden. Tampok hindi ang mga bulaklak at puno, kundi ang mga bato. Ito ang tinatawag ng mga volcanic rock. May mga bulkan dito, katulad sa isla, yung Susunod Dalaga. Dito sa bayan ng Cardona, itong Riwata. Ito po ay mga volcanic, sabi ng mga matatanda. Daang libong taon na raw ang tanda ng mga volcanic rock na ito.
Under development pa raw itong umuusbong na tourist attraction. Pero may ilan ng mga namamasyal dito para mag-picnic at mag-nature tripping. Dagdag attraction din daw dito ang overlooking view ng Laguna de Bay. At ang good news, pwede itong bisitahin ng free. Kailangan lang humingi ng permiso mula sa lokal na pamahalaan. Pero hindi pa rin nagtatapos ang ating pamamasyal sa Rizal. Sa aming pagbabalik, ipakikita namin ang isang tagong paraiso sa lugar na ito. At eto pa ang mga good news na dapat niyong abangan. Magkano sa isang cottage? 300 isang kubo. Mula sa isang private resort at kainan na pinamumugaran ng art, hanggang sa isang garden na puno ng ancient volcanic rocks, talagang maraming pwedeng diskubrehin dito sa Rizal. Dito naman tayo napadpad sa bayan ng Tanay na 40 minutes lang ang biyahe mula sa Cardona. Mula sa town proper ng Tanay, ihanda ang sarili sa halos isang oras na biyahe para marating ang isang tagong natural tourist attraction sa barangay Daraitan. Para sa nature trip na ito, isinama namin ang tatlong magkakaibang foreigner. Si Ryan na mula sa Amerika at sina Omir at Amina na galing sa Pakistan. Kailangang mag-trek ng 30 minutes bago marating ang tagong bahagi ng Daraitan River. Para hindi maligaw, mas mainam mag-hire ng tour guide sa halagang 500 pesos para sa 10 tao. Kung inabot kayo ng uhaw sa paglalakad, huwag mag-alala dahil sa bandang dulo, matatagpuan ang Tinipak Spring. Ang Tinipak po ay nabuo ito sa yung tipak ng bato. Doon po lumalabas yung tubig na sabi nga natin ay isa sa pinakamalinis na tubig sa buong Region 4. Safe naman daw inumin ang tubig nito. Extra refreshing pa dahil sa natural nitong lamig. Hindi kalayuan sa bukal ay bubungad na ang malinis at malamig na tubig ng Daraitan River. May mga cottage dito na marerentahan ng mga pamilya at barkada. Hello, ate. Magkano sa isang cottage? 300 isang kubo. Ang entrance naman para makapag-swimming, 20 pesos lang kada isang tao. Ang pangalang Daraitan ay mula raw sa salitang dara na ang ibig sabihin ay bahagi ng tubig. Hango naman ang itan sa mga katutubong Aita na sinaunang nanirahan dito. Pero hindi nagtatapos dito ang mayaman nitong kasaysayan. Sabi naman ng matatanda ng mga sinauna, ang totoong pangalan ng Daitan. Ay ibig sabihin Daitan, tagpuan o lapitan ng mga katipunero, ng mga guerrilla ng panahon. Sa katabing bahagi naman ng Daraitan River, nakatatawag pansin ang naglalakihang Tinipak Rock Formations. Marble rock ang uri ng mga batong ito, ang kadalasang ginagawang marmol para sa mga bahay. Nabuo raw ito daang taon na ang nakalipas. 15 minuto naman na lakarin mula sa Tinipak Rock Formations ang Tinipak Underwater Cave. Katabi nito ang gahiganting puno ng balete na 107 years old. Sa kuweba na ito, nagtago ang mga Hapon noong World War II. Buti na lang at napreserba ang kaayusan nito at natural na ganda. I think sir, mga half kilometer ang nararating pa lang. Sulit naman ang paglalakad dahil sa dulo makikita ang isang natural spring water pool. Sa lamig ng tubig, siguradong tanggal na raw ang pagod ninyo. Ito dito ay maganda, mura, and malinis. Oo, nakaka-surprise na wala pang nakita sa ganda ng Pilipinas kasi puro lahat sila nakatago lang. Kailangan lang nahanapin sila. It feels good na we are one of the first persons to discover the undiscovered place, I mean, yeah.
Sa layo at gastos, hindi nyo na kailangang ma-stress. Dahil sa probinsya ng Rizal, may mga pasyalang hindi pa gaanong alam ng karamihan at naghihintay lang na inyong mapuntahan. Really, really, really more fun in the Philippines. Abangan sa Good News. Mga restaurants at cafe na ating pupuntahan, ang Team Far From The Usual. Ang mga kainang binisita ni Good News Girl Bea, binubusog ang tiyan, pati na rin ang mga mata. Bukod kasi sa kanilang pagkain, bentahin nila ang kanilang mga kakaibang theme. Di na basing init ng dati ang pagtanggap mo sa paborito mong kape? Natatabangan ka na ba sa parati mong ino-order? Ang dating #1 mong merienda, hindi na ba panalo sa iyong panlasa? Kung bored na kayo sa kinakain nyo, pati na rin sa kinakainan nyo, hatid namin itong solusyon. Sa ating next trip, hindi lang ang inyong mga tummies ang mabubusog, kundi pati na rin ang inyong mga mata. Dahil ang mga restaurants at cafe na ating pupuntahan, ang Team Far From The Usual. Siyempre, magbibitbit ako ng mga kaibigan. Katulad ni Misha, isang certified K-pop lover na mahilig mag-cover ng mga kanta ng mga sikat na K-pop group. Sa cafe daw na ito ang magiging coffee experience nyo para ka nang nasa Seoul, Korea. Dinala namin si Misha sa cafe na ito sa Ortigas. Punong-puno ito ng mga vintage at K-pop items na collection mismo ng may-ari ng isang certified ding K-pop fan. Ayan, sir, bakit niyo po naisipang gumawa ng ganitong cafe? Bakit po K-pop yung naging theme? When I went to Korea, because of K-pop mostly, because I was following a boy band then, I saw rin yung cafes nila, and I liked the design, I liked the feel. Kaya when we went back here, I thought, why not put up a coffee house that marries design and K-pop at the same time? Pati ang mga barista at crew daw dito, aba, with a touch of K-pop din. At syempre pa, hindi papahuli ang kanilang menu dahil ang mga bida dito, isang very Korean drink, ang Purple Potato Latte. Extra special ang kanilang latte dahil pwede pa raw ipapersonalize ang latte art nito. Depende sa gustong design ng customer. Ayan, ito yung specialty nila dito na Purple Potato Latte at tuturuan ako ni Kuya mag-basic latte art. Madali lang daw ito, pag-etching ang basic nito sa kung saan simple lines ang pagguhit sa makapal at pinong foam ng bubbles. Sa bawat guhit, kailangan daw punasan ng toothpick para di masira ang design. Mas creative, mas bongga. Hindi masyadong matamis. Tapos hindi rin ganun ka malasa yung kape. So, unusual yung lasa. At syempre, pina-experience din namin ito kay Misha. Para siyang hazelnut na may mocha, na may chocolate. Ang sarap-sarap niya, basta. Pero hindi lang daw sa kape nag-enjoy itong si Misha. Pagpasok ko dito, para akong nasa Korea. Ang ganda ng mga decorations, mga chairs, yung mga ginagamit nilang pang-decors. From Korea, balik Pinas naman tayo dito sa beach-inspired resto sa Quezon City. Isinama namin dito si Hana, isang beach lover. Higit sa 50 beaches na raw ang napuntahan niya rito sa bansa at hindi bababa sa 10 abroad. Feel na agad ang summer sa unang tapak pa lang sa loob ng restaurant. Kapansin-pansin din ang kanilang bar na korteng barko. Hindi mawawala ang samot-saring beach items tulad ng surfboards at murals. Pini-feature niya yung mga different places in the Philippines para mas ma-emphasize yung mga magagandang scenery sa Philippines like beaches. Meron din ito mga aquarium na puno ng crabs, tilapia, lapu-lapu at iba pa. At ang napili ni Hana, ang fresh na hito. Pagkatapos na ng kaunting paghihintay, ready to eat na ito. Ang galing kasi kanina nakita ko nga siya sa aquarium, tapos kita mo talaga na dinampot siya, and then right now, ito na siya, luto na siya. Pero bukod sa fresh seafood, bida rin dito ang budol fight kung saan ang kanin at ulam nakalagay sa banana leaf at ine-enjoy kainin ng nakakamay. Meron silang 15 varieties nito na ipinangalan sa iba't ibang mga beach. Merong Boracay's Fest, Dagupan's Pride na binibidahan ng bangus, Palawan Shores na may lalagyang hugis bangka, at ang Tali Beach kung saan nakabitin ang mga ulam. Siyempre, mas masarap ang kain kung nakakamay. Hollywood baka nyo! Hindi nyo na kailangan mag-ibang bansa dahil dito sa restaurant cafe na ito,
para ka nang nag-Hollywood. And to join us in our last trip, nandyan si Ruben, isang movie buff. Sa labas pa lang, feeling naglalakad ka na sa Hollywood. At pagpasok, sasalubungin ka ng iba't ibang sikat na Hollywood characters tulad nila Batman at Spider-Man. At take note, libreng-libre ang magpa-picture. Puno rin ito ng sari-saring Hollywood memorabilia, life-size statues at TV screens. Nabuo siya ng owner dahil masyado siyang movie lover and inspired siya ng Disneyland because they want to bring the Disneyland here at the Philippines para maka-accommodate the Filipino people sa murang halaga. Ipinagmamalaki rin nila ang mga pagkaing ipinangalan sa Hollywood films tulad ng Spider-Man Nachos, Armageddon Rice Bowl, Rocky Sandwich at Alien Burger. Open din ang kanilang Dino Buffet na nagpapalit ng theme every 3 months. Ngayon, tampok nila ang American food. Hindi ka lang mabubusog sa pagkain kundi pati na rin sa mga performance. Simula 7 p.m., mapapanood ang mga dance number, musical play at live band. Nung pumasok ako dito, naalala ko lahat ng mga movies na napanood ko. And then, hindi lang yung tiyan mo yung mabubusog, pati mata mo, dahil sa mga entertainment at characters na napanood ko dito. Sa mga themed restaurants na ito, siguradong hindi na magiging boring ang inyong dining. Pili na ng swak sa inyong panlasa. Sa panahon ngayon, kailangan bawat pagkakataon sulit. Dapat hindi lang ang ating mga tamis ang busog, kundi pati na rin ang ating dining experience. Mga paparating pang good news! Siguradong kayo'y marerelax ng todo dahil meron lang naman itong 16 degree ng lamig. Ngayong summer, maging mas beautiful while feeling cool. Hatid po ni Love Anyover ang mga pampalamig beauty makeover. Ngayong summer season, talaga namang hot na hot ang panahon. Kaya be careful mga ka-good news dahil pag nasobrahan sa init, baka mapaso ang inyong beauty. Gaya na lang ng nangyari kay Jara na idinadaing ang sunburned skin. Na-decide po namin na mag-swimming with friends or family. Pagkadating sa bahay, mahapdi na po yung likod ko. Tapos, sobrang di ka makatulog, hindi ka makaligo ng maayos. At kung ang mga katawan nyo naman ay nababad sa matinding init, huwag nang mag-ngit-ngit dahil merong mga cool na solution kami para sa inyo talagang hit na hit. Ito ang cool treat na talagang hit ngayong tag-init. Dito sa spa sa isang hotel sa Makati, handog ang ice cream spa na truly yummy. Gawa ang scrub sa all-natural ingredients at may iba't ibang flavors gaya ng coconut, rose, chocolate at Thai tea. Pag naihalo na sa sweet potato o kamote ang ibang mga ingredient, i-scoop ito at ilalagay sa freezer. As of the benefit of the sweet potato, that one is good for tighten skin pore and also good for sunburned skin already. Ang cool kamote, mataas din ang silicone content. Inaalis nito ang damaged skin cells. Yeah, ice, baby. Diba? Handang-handa na kami para sa aming ice cream spa. Ikaw, excited ka na? Opo. Ayan! Ang isang scoop ng ice cream scrub, good for the whole body na. Dahil yung pinang scrub sa amin nilagay sa ref. Ang lamig-lamig na, diba? Pag dumadampi sa aking supple skin, supple, sarap, promise. Nakaka-relax na yun pala. Tapos ang bango-bango pa, amoy rosas. Pero masarap ba yung pag in-scrub siya sa skin mo, anong pakiramdam? Sarap po. After 30 minutes, feeling smooth and soothed na ang buong katawan. Sa sunburn mo, masakit ba, mahapde? Yung sa braso po. Pero na-relax afterwards or? Na-relax naman. Kung water ang inyong thing ngayong summer para makapag-chill, eto, siguradong kayo'y marerelax ng todo dahil meron lang naman itong 16 degree ng lamig. Kaya nyo ba yon?
Dito sa isang water spa sa Quezon City, pwedeng magbabad sa cold pool na pumapalo sa 14 to 16 degrees ang lamig. Yung cold water kasi, we use it after being in the hot pool for 2 to 3 minutes para ma-stabilize yung temperature natin. Una munang painitin ang inyong katawan ng hot pool massage na may mga scent na mint, jasmine at lavender. Tapos, pwede nang mag-chill out sa malamig na pool. So, ang benefits naman ng cold water is it is the fastest way to cool down. It enhances metabolism, saka it improves our mood because mood-boosting chemicals. Pagdating sa matinding sikat ng araw, lalo na ngayong tag-init, ang unang apektado ang ating crowning glory. Pero huwag mag-alala dahil meron ng katapat ang ating damaged hair, ang Green Tea Ice Cool Hair Mask. Huwag kalimutan ang hair tuwing summer dahil pag nagsama raw ang init ng araw at chemical sa buhok, talagang mag-iinit ang inyong ulo. Ang solusyon, itong Green Tea Ice Cool Hair Mask na ino-offer ng isang salon sa Makati. May contents to na menthol, kaya nakaka-refresh ng scalp. It's good for the flakes. Ito, dandruff-free to. Ang mask ng salon, imported pa straight from Japan. Meron itong eucalyptus na may mint effect. Sa dry at walang buhay na buhok ni Shara, aming sinubukan ang Ice Cool Hair Mask. Pagkapahid sa basang buhok, minasage ito para manuot sa scalp. Halimbawa, galing ka sa bakasyon, di ba? Tapos nagpainit ka sa arawan, lalo sa mag-beach ka, ganun. Yung anit mo, medyo nabugbog yun. Oo. So, perfect ito. Perfect yan sa buhok at saka sa anit. Ibabad ang hair mask for 30 minutes. Dapat ito ang mga nilalagay sa ulo ng mga driver sa kalsada. Para wala nang road rage. Pagkabanlaw, i-blow dry ito sa pinakamahinang level para hindi mawala ang cooling effect ng hair mask. Ayan at talagang fresh na fresh ang look ni Jara. Thanks to the Green Tea Ice Cool Hair Mask. Siguradong good mood, hindi lang ikaw, pero pati na rin ang hair mo. Ngayong summer, kahit na magbabad ka pa sa initan, huwag nang mag-alala dahil meron ng perfect na cold treatment dyan. Feeling fresh ka na? Ang beauty mo, cool na cool pa. Para sa karagdagang good news, sundan po kami sa Twitter sa username GoodNewsTV11 at sa aming fan page sa facebook.com/goodnewsgma. Pwede nyo ring mapanood ang mga replay namin sa gmanetwork.com/goodnews. At mula po sa GMA News TV, ako po si Vicky Morales. Lagi po nating tandaan na magaan ang buhay kapag may good news.